ng pagkain para sa kanyang pamilya. Isang mangingisda, hindi alam kung saan kukuha ng panggastos para sa kanyang pamilya. At nakasalubong niya si Kristo at nagbago ang buhay ni Pedro nung nakilala niya si Kristo. Si Natanael, isa sa mga apostles ni Kristo, patambay-tambay lamang siya. Nakaupo lamang siya sa isang puno nung nakita siya ni Kristo. At nung tinawag siya ni Kristo, sabi niya kay Kristo, ano ba yung makukuha ko? If I follow you, sabi ni Kristo, just come, sumunod ka sa akin. At sa pagsunod ni Natanael, nagbago ang kanyang buhay. Ganon din si Matthew, isang makasalanan, no? Makasalanan si Matthew, maraming pera. Nung nakita siya ni Kristo, sabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Iniwan ni Matthew lahat at sumunod kay Kristo. Mga kapatid, we cannot give what we do not have. We cannot preach about Christ, about Jesus to other people, to our families, to our communities, kung mismo sa ating sarili hindi natin naranasan at naramdaman si Kristo sa ating buhay. It is very hard to tell others about the goodness and the kindness of God kung sa ating sarili mismo hindi natin naaalala o nararamdaman yung mga kabutihan at kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yung mga alagad ni Kristo, naramdaman nila nung una nilang nakilala si Kristo. Kaya ang kanilang ibinalita, what they proclaim is Jesus. Nakilala nila, nakasama nila, na minahal nila. We cannot preach about Christ kapag hindi natin siya kilala. We cannot tell others about the Lord kapag hindi natin naranasan at nararamdaman si Kristo every time we come from Mass. Hindi natin masabihan yung iba, please come to the church every Sunday. Kapag tayo mismo hindi natin nararamdaman ang presensya ni Kristo sa ating buhay whenever we come to the church. That is why, before we preach and tell others about the goodness and the kindness of Jesus, first, ramdamin mo muna ang kabutihan at kagandahan ni Jesus in your life. Then, preach about the Lord. Ganoon pa man in the gospel, kahit kilala na ng mga alagad ni Kristo, si Jesus, nakasama na nila, yet they are still afraid. Takot na takot sila to preach about Jesus. Why? Most of them were fishermen. No? Peter was a fisherman. Yung iba sa kanila ay hindi nakapag-aral, mga ordinaryong tao. So ang iniisip nila, if we preach about Jesus, sino yung makikinig? Tayo ay ordinaryong tao lamang. And then the Lord is telling us, go to the kings, preach to them about my love. Takot sila baka magsabihin ng iba. Takot sila baka ano ang opinion ng iba kapag sinabi nila sa kanila ang tungkol kay Jesus. So they are ashamed and they are afraid. Katulad natin minsan, di ba? Kapag kahit kilala natin si Kristo, minsan natatakot pa rin tayo mag-post sa mga Facebook about Jesus. Kasi sasabihin ng iba, post pa about sa Panginoon, ang layo naman sa kanyang buhay. So yun ang nararamdaman ng mga apostles. What is the use of preaching about Jesus kung pagtatawanan lang kami, kung walang makikinig sa amin? That is when the Holy Spirit came upon the apostles on the day of Pentecost. Ibig sabihin, pagkatapos ng 50 days, bumaba yung Espiritu Santo. No? And then, in the form of fire and strong wind, pagbaba sa mga apostles, along with the Blessed Mother, nagkaroon na ng courage ang mga apostles. Before, sila ay takot na takot. Nung bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, nagkaroon sila ng courage to preach and to tell others about Jesus. Hindi na sila takot na mamatay. No? Nagkaroon sila ng tinatawag na wisdom, knowledge, understanding, fear of the Lord. Yan yung gifts of the Holy Spirit. Nakapagsalita sila ng different languages, no? Greek,
Arabic, at iba-iba pang languages. Siguro kung may Japanese doon at the time, nakapagsalita rin sila ng Nihongo. No? That is the gifts of the Holy Spirit na ibinigay sa mga alagad ni Kristo. And I think ito rin ang kailangan natin sa ating buhay. Every time na tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, we need to ask the Holy Spirit to come down upon us. Dahil ang Holy Spirit, according to the Bible, siya yung nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding, at higit sa lahat, courage to preach and to tell others about Jesus. Tayo po ba lahat ay natatanggap ng Holy Spirit? Yes. Nakatanggap na po ba kayo ng Holy Spirit? Yes. Bakit ba ang Spirit na natanggap? Noong tayo po ay binyagan at noong nakaraang linggo, no? During the confirmation, the bishop came. Yan po yung pagbaba ng Espiritu Santo, no? Sa bawat isa na nakatanggap ng sacrament of confirmation. So kung kayo po ay nakatanggap ng sakramento ng kumpil, ibig sabihin, nasa inyo po ang Espiritu Santo. So huwag kayong matakot, no, mag-post sa Facebook about Jesus. Huwag kayong matakot to share Jesus to others sa inyong pamilya o kahit saan. Kung mahirap, then you ask the Holy Spirit to come down upon you. Kaya nga po sa mga nag-aaral, ang prayers na ibinibigay sa kanila ay prayers of the Holy Spirit. No? Kilala natin ang Ama. We know the Father, kilala natin si Jesus the Son, at hindi natin masyadong kilala ang Holy Spirit. No? In the Bible, if you look at the Bible, in the Old Testament, it is the work of the Father. In the New Testament, in the Gospel, it is the work of our Lord Jesus Christ. Nung umakyat na ang ating Panginoon sa langit, after ng Gospel, the New Testament, it is the works of the Holy Spirit. No? So kaya, kapag kayo ay nanghihina, may mga pinagdadaanan, kailangan nyo ng courage, gifts of the Holy Spirit, magdasal po kayo sa Espiritu Santo.